Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pang ito ay pag-uusapan po natin. Ito pong tungkol sa impeachment, laban po kay Vice President Sara Duterte. Alam nyo, marami po mga Pilipino ang talagang tuwang-tuwa dahil po sa talagang naging successful po yung ginawang hearing ng Kamara o ng House Justice Committee dyan sa Kamara tungkol po sa mga katiwalian, kapalpakan, pandarambong, pagnanakaw nitong ni Vice President Sara Duterte. At syempre marami po tayong natuklasan, isa na po dyan yung tungkol po sa salin, tungkol sa nilalaman ng bank account ng mag-asawang Duterte na kung saan talagang napatunayan po yung mga naging pahayag po ni dating Senador Antonio Trillanes. At hindi lang po yon, at talagang pinatunayan din po at sinabi din po ng NBI na talagang yung mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte o yung pagbabanta ni Vice President Sara Duterte ay talagang kumpirmadong pwede siyang kasuhan, no, at pwede siyang o pwedeng isama sa impeachment complaint laban kay Vice President itong kanyang naging pahayag tungkol po sa, alam niyo na, yung kanilang pagbabanta sa buhay po ng ating Pangulo, maging ng ating unang ginang at ng iba pang mga personas. Ngayon, mismong ang Korte Suprema na po ang nagdeklara, no, at nagsabi, at salamat sa Korte Suprema dahil unang-una hindi po naging pareho yung naging pahayag nila ngayon doon sa nauna. Dahil yung unang pahayag po ng Korte Suprema ay talagang lantarang paghadlang sa proseso o sa paghadlang para ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Pero ngayon, bagamat hindi sang-ayon yung ilang mga mababatas tungkol sa naging paliwanag ng Korte Suprema patungkol sa Portweed, ang importante, pinahayag naman nila na hindi nila kukontrolin o hindi nila hahadlangan kung anuman ang pamamaraan o proseso ng Senado basta't ito'y nasa batas, basta't ito ay naaayon sa konstitusyon na pinatutupad dito po sa ating bansa. Ngayon, dito na natin makikita, dito na natin malalaman, kasi mismong mga abogado po ni Sara Duterte kinumpirma po, mga kababayan, na dadalo sila at pupunta si Vice President Sara Duterte. Siyempre, pupunta siya doon dahil nga sa, alam niya may kakampi siya, alam niya nandiyan dyan si Amy Marcos, si Robin Padilla, sino pa ba yung mga kakampi niya na nandiyan dyan. Sa tingin ko mukhang si Robin Padilla at si Bongo na lang at si Amy na lang ang talagang tumatayo bilang kakampi ni Vice President Sara Duterte, dahil yung ibang mga senador dyan ay talagang mas kumakampi na po sila ngayon sa mga Pilipino, no? Alam naman po natin kung sino-sino lang po talaga dyan sa Senado yung talaga kakampi po ng mga taong katulad po ni Vice President Sara Duterte na umaabuso sa kanyang kapangyarihan. Wala namang iba dyan kundi yung mga katulad din niya na makasarili, katulad po ni Amy Marcos, ni Bongo, maging ni Robin Padilla. Ngayon, para po sa akin, bagamat hindi pa natatapos, hindi pa man nagsisimula ito pong hearing dyan sa Senado bilang impeachment court, no, sa impeachment complaint laban po dito kay Vice President Sara Duterte, ako po'y nananalig at ako po'y naniniwala na talagang matatalo po itong si Vice President Sara Duterte. At wala na siyang magagawa dahil lantad na, alam na, bulgar na yung lahat po ng kanilang mga kasamaan. At natitiyak ko po, mga kababayan, na talagang wala na pong patutunguhan itong pakikipaglaban po ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte. At natitiyak ko na maliban na magagastusan siya ng daan-daang milyon, kasi naniniwala ko itong 17 abogado na kinuha niya, malamang ginastusan niya to ng daan-daang milyon.
dahil hindi naman ito lalaban kung ang bibigay lang ni Vice President Sara Duterte sa kanila maliit lang, dahil alam naman natin nakaramihan din sa mga abogado talagang pera-pera po ang labanan dyan, no? Problema lang, mukhang nag-aaksaya lang po ng pera itong si Vice President Sara Duterte. Kaya kung ako sa kanya, hindi niya na dapat sayangin pa yung pera na ipambabayad niya sa mga abogado niya. Kung ako sa kanya, ibigay niya na lamang ito sa mga Pilipino na higit na mas nangangailangan ng tulong, no? Pero bahala siya. Isa lang ang masasabi ko, kahit pa anong gawin niya, yung pera po niya ay mawawalang kabuluhan. Hindi pala niya pera ng taong bayan pala na ipambabayad niya sa mga abogado niya. So, ganun pa man, ang importante, tayo po ang nagwagi. Ang importante, ang katarungan po ang nagwagi. Ang importante, tayong mga Pilipino ang magwawagi, hindi yung mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan. Ngayon, natitiyak ko po na gagawa po sila ng iba't iba na namang mga pakulo. Gagawa na naman sila ng iba't ibang mga drama. Gagawa na naman sila ng iba't ibang mga paraan para masira po ito pong mga taong o mga senador na ang pinaglalaban ay mga Pilipino. Katulad po ni Tito Soto. Natitiyak ko mga kababayan na gagawa na naman sila ng istorya para po masira itong mga iniidolo natin na mga senador na kung saan ay talagang taong bayan ang kanilang binibigyan ng kapakanan, hindi po yung kanilang mga sarili. So ako, nananawagan lang din ako dito po kay Vice President Sara Duterte. Sa totoo lang, Madam Vice President, lahat ng ebidensya ay pulido. Lahat ng ebidensya, hawak ng mga testigo ay totoo. Ngayon, kahit paanong gawin mong pagsisinungaling, kahit paanong gawin mong mga rason, booking ka na. Sa totoo lang, Vice President Sara Duterte, pinapatunayan lang ng Diyos sa iyo. Pinapatunayan lang ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa inyong mag-asawa o sa lahat ng mga Duterte, na hindi sa lahat ng panahon ay magwawagi kayo, na hindi sa lahat ng panahon maloloko ninyo ang taong bayan, hindi sa lahat ng panahon ay mapapaniwala ninyo yung inyong mga alipores. Ako, sa totoo lang, meron nga akong kaibigan na maka-Duterte, pero ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, medyo nawawala na yung kanyang bilib, nawawala na yung kanyang paghanga sa mga Duterte, dahil nare-realize niya na mas kapanipaniwala yung ebidensya kaysa sa mga sinasabi po ng mga Duterte. Kaya ito nga po yung sinasabi ko sa inyo, darating at darating ang panahon kung papaanong nagwakas ang kasamaan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ganun din magwawakas yung kasamaan, kasinungalingan at pang-aabuso nito ni Vice President Sara Duterte. Dalalo naman natin yung kasabihan na hindi sa lahat ng panahon ang kasamaan ng magwawagi. Talagang ang magwawagi sa kahuli-hulihan o ang huling halakhak ay nasa kabutihan, hindi sa kasamaan. So ngayon, sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte, sana maging ano po kayo, maging tapat po kayo, at sana mas manindigan po kayo sa taong bayan, hindi po sa isang tao na nagbayad sa inyo ng milyon-milyon. Dahil ang inyong pagiging abogado sana ay magamit ninyo sa pagtatanggol, hindi lamang sa mga inaapi, kundi magamit ninyo para sa kapakanan ng taong bayan, no? So ganun pa man, good luck po sa ating mga senador na maninindigan po para sa taong bayan, at good luck na lang din doon sa 3 senador na talagang maninindigan para po sa kanilang mga sarili. At natitiyak ko na kahit anong gawin ninyo, kahit paggamitan ninyo ng kahit ano yan, hindi pa rin kayo magwawagi, sapagkat ililigtas ng Diyos ang bansang ito laban sa mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan katulad ng mga Duterte. Ililigtas ng Diyos ang bansang ito laban sa mga taong kakampi ng mga bansang nananakop sa bansang ito. Ililigtas ng Diyos ang bansang ito laban sa mga Duterte. No, yun lang po mga minamahal ko mga kababayan. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.